Isang ordinaryong hapon sa kanilang tahanan sa Quezon City, si Mang Roberto, isang 63 anyos na matagumpay na negosyante, ay umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagpasok niya sa kusina, biglang tumigil ang mundo niya. Nakita niya ang kanyang asawang si Aling Elena na yakap-yakap ang kanyang manugang na si Marco, isang yakap na puno ng lihim at pagtataksil. Sa loob ng 28 taong kasal, hindi niya kailanman inakalang mangyayari ito. Ang sakit ay parang kutsilyo sa dibdib, ngunit hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, tahimik siyang tumayo sa pintuan, pinigilan ang kanyang luha at pinilit ng ngumiti. Sa kabila ng lahat, si Mang Roberto ay gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Sa loob ng 7 araw, pinili niyang magkunwari na walang alam. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may plano siyang inihahanda, isang plano na hindi lamang magbibigay ng katarungan sa kanyang sarili, kundi magtuturo rin ng mahalagang aral sa buhay. Ano kaya ang ginawa ni Mang Roberto at paano nagbago ang buhay ng kanyang pamilya pagkatapos ng taksil na iyon? Sa isang tahimik na hapon sa kanilang bahay sa Quezon City, si Mang Roberto, isang 73 anyos na matagumpay na negosyante, ay nagpasya na umuwi ng mas maaga. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng nilulutong adobo ang bumungad sa kanya. Ngiti siyang pumasok sa kusina, handang sorpresahin ng kanyang asawa, ngunit ang nakita niya ay hindi ang asawang si Aling Elena na abala sa pagluluto. Sa halip, nakita niyang yakap na yakap ni Aling Elena ang kanilang manugang na si Marco. Ang yakap na yon ay hindi pangkaraniwan, hindi ito yakap ng isang in-law at manugang. Ito ay isang yakap na puno ng damdamin na hindi dapat mangyari. Biglang tumigil ang mundo ni Mang Roberto. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay natapon sa sahig. Ang tunog ng basag na tasa ay parang malayong eko sa kanyang pandinig. Ang tibok ng kanyang puso ay naging mabilis at malakas. 28 taon, iyon ang tagal ng kanilang kasal. 28 taong puno ng mga alaala, mga sakripisyo at mga pangarap na magkasama. Ngayon, sa isang segundo lang, parang lahat ay nawasak sa harap ng kanyang mga mata. Dapat sana ay sumigaw siya, dapat sana ay nagalit siya, dapat sana ay hinamon niya sila. Pero no. Nanatili siyang tahimik, tumayo lang siya roon sa may pintuan, nanonood habang ang 2 tao na pinakamamahal niya sa buhay ay unti-unting napansin ang kanyang presensya. Si Aling Elena ang unang napatingin, ang kulay ng kanyang mukha ay biglang nawala. Si Marco naman ay mabilis na lumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkagulat. "Roberto, pwede ko bang ipaliwanag?" sabi ni Aling Elena na may nanginginig na boses. Tumingin si Mang Roberto sa kanila. Sa kabila ng matinding sakit sa dibdib, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. "Ilang taon na?" tanong niya ng mahina. Walang sumagot. Ang katahimikan sa kusina ay mabigat. Parang may isang malaking bato na nakadagan sa dibdib niya. Sa loob ng sandaling iyon, naramdaman niya ang lahat ng sakripisyo niya sa nakalipas na 3 dekada. Ang pagtatrabaho hanggang gabi, ang pagpapalaki ng kanilang anak na si Sarah, ang pagbuo ng negosyo, ay parang biglang nawalan ng saysay. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, may isang bagay na biglang lumitaw sa kanyang isip. Isang malinaw na desisyon. Hindi siya gagawa ng eskandalo. Hindi siya sisigaw. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap nila. Sa halip, tinalikuran niya sila ng tahimik. Habang naglalakad papalabas ng kusina, ang kanyang isip ay nagsimulang mag-isip ng plano. Ang sakit ay nanatili. Ngunit kasama nito ay ang lakas ng loob na magbago ng lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon sa kusina, tahimik na lumakad si Mang Roberto patungo sa guest room sa ibaba. Hindi siya pumasok sa silid na pinagsasaluhan nila ni Aling Elena sa loob ng maraming taon. Sa gabing iyon, doon siya natulog. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame na madilim. Ang orasan sa dingding ay patuloy na tumitik, tik, tik-tik.
Pero sa kanyang isip, parang tumigil ang panahon, 28 taon. Iyon ang iniisip niya. 28 taon ng kasal. Mula sa simpleng kasal sa probinsya hanggang sa pagtatayo ng kanilang negosyo. Mula sa pagpapalaki ng kanilang anak na si Sarah hanggang sa mga hirap at ligaya na pinagsaluhan nila. Lahat ng iyon ay biglang parang isang malaking tanong na walang sagot. Dapat sana ay galit na galit siya. Dapat sana ay binasag niya ang lahat sa galit. Pero no. Sa halip, may kakaibang kalmado na dumating sa kanyang puso, isang malamig na linaw. Hindi ako gagawa ng iskandalo, iniisip niya. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong nawawasak. Sa gabing yon, habang ang buong bahay ay tahimik, nagpasya si Mang Roberto. Magkukunwaring walang alam siya, magpaparang normal ang lahat. At sa likod ng katahimikang iyon, maghahanda siya ng plano. Isang plano na hindi basta-basta. Isang plano na magbibigay sa kanya ng nararapat na hustisya. Kinaumagahan, gumising siya ng maaga tulad ng dati. Nagluto siya ng kape, binasa ang dyaryo, at naghanda para pumunta sa opisina. Si Aling Elena ay hindi lumabas ng kanilang silid. Marahil ay natatakot siyang makita siya. Bago umalis, tumawag si Mang Roberto sa kanyang matagal ng kaibigan at abogado na si Attorney Ricardo Hernandez. Ricardo, kailangan kitang makita ngayon. May importante akong pag-uusapan, sabi niya ng mahinahon. Sa opisina ng abogado, buong-buo niyang ikinuwento ang nangyari. Walang galit sa kanyang boses. Tanging malinaw na layunin lang. Hindi ko gusto ang away at drama, Ricardo, sabi niya. Gusto ko lang ng hustisya. Gusto kong protektahan ang sarili ko at ang aming anak. Gusto kong maging patas. Pero sa paraan ko, ngumiti ng mahina si Atidon Hernandez. Roberto, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero handa akong tumulong. Umuwi si Mang Roberto nang may bagong lakas sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang lalaking nasaktan lang. Siya na ngayon ang lalaking may plano. Sa kabila ng sakit na nananatili, may liwanag na dahan-dahang sumisilay sa kanyang isip. Alam niyang ang desisyong ito ay magbabago ng lahat at handa na siyang harapin ang bawat hakbang. 7 araw. Iyon ang panahon na pinili ni Mang Roberto na magkunwari. 7 araw na parang walang nangyari, parang hindi siya nakakita ng anuman sa kusina nung araw na yon. Tuwing umaga gumigising siya ng maaga tulad ng dati. Nagluluto siya ng kape, binabasa ang dyaryo habang nakaupo sa mesa, at pumapasok sa opisina na may ngiti sa labi. Walang sino man sa paligid ang makakaalam na ang kanyang mundo ay lubusang nagbago. Si Aling Elena naman ay nagbago rin. Bigla siyang naging mas maalaga. Nagluluto siya ng paborito niyang ulam, sinigang na baboy at lechon kawali. Tuwing gabi, tinatanong niya kung kumusta ang araw niya. May lambing sa kanyang boses na matagal nang wala. Siguro ay dahil sa guilt, siguro ay natatakot siyang mawala ang lahat. Pero si Mang Roberto ay nanatiling kalmado. Sa kanyang panlabas na anyo, siya ay isang asawang masaya at normal. Ngunit sa loob, ibang-iba ang nangyayari. Tuwing may pagkakataon, tahimik niyang binabantayan ng lahat. Isang araw, habang dapat ay nasa opisina siya, umuwi siya ng palihim. Mula sa bintana ng silid sa itaas, nakita niya ang pamilyar na asul na sasakyan ni Marco na pumarada sa harap ng bahay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tahimik na kinunan ng litrato. 2:15 ng hapon, isinulat niya sa maliit na notebook na itinatago niya. Sa susunod na araw, bumalik muli si Marco. Ngayon ay 1:45 ng hapon. Nanatili siya sa loob ng 2 oras. Mula sa kusina, nakita ni Mang Roberto kung paano inayos ni Aling Elena ang kwelyo ni Marco bago siya umalis. Isang maliit na kilos. Isang kilos na puno ng intimacy na dati hindi niya napapansin. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang desisyon niya. Hindi siya galit na galit. Sa halip, may kakaibang lakas na dumarating sa kanya.
habang nakikita niya ang katotohanan na unti-unting nahahayag sa harap niya. Sa loob ng 7 araw na iyon, natutunan ni Mang Roberto ang isang bagay na mahalaga. Ang katahimikan ay maaaring maging sandata, ang pasensya ay maaaring maging plano, at ang sakit na kanyang nararamdaman ay unti-unting nagiging determinasyon. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapakita ng kahinaan, siya ay naghihintay, at sa bawat araw na nagdaraan, mas lalong nahahanda ang kanyang plano. Isang gabi, habang si Mang Roberto ay nagbabasa sa kanyang study room, kumatok si Aling Elena sa pinto. Nakasuot siya ng paborito niyang asul na bestida na matagal nang hindi niya isinusuot. Maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang handa sa isang importanteng usapan. "Roberto, pwede ba tayong mag-usap?" tanong niya ng mahinahon. Tumango si Mang Roberto. Isinara niya ang libro at tiningnan ang kanyang asawa. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng galit, tanging kalmado at pasensya lamang. Umupo si Aling Elena sa harap niya. Sandali siyang natahimik bago nagsalita. "Matagal na nating hindi magkaayos. Parang magkaiba na tayo ng landas. Sa tingin ko, kailangan natin ng trial separation para bigyan natin ang isa't isa ng espasyo." Tahimik na nakinig si Mang Roberto. Sa kanyang isip, parang may lamig na dahan-dahang kumakalat, 20 taon. At ngayon, ito na ang sinasabi niya. "Paano naman ang mga bagay-bagay natin?" tanong niya ng mahina. Si Aling Elena ay mukhang mas lalong bumilis ang paghinga. "Sa tingin ko, ako muna ang mananatili sa bahay. Ikaw naman ay pwede sa cabin sa probinsya. Malayo ito sa ingay ng Maynila at alam kong mahal mo ang lugar na iyon. Ang savings account natin, pwede nating hatiin. At ang ibang investments." Patuloy siyang nagsasalita. Habang siya ay nagpapaliwanag, mas lalong naiintindihan ni Mang Roberto ang totoong layunin. Hindi lang umalis ang gusto niya, gusto niyang mag-iwan ng marami para sa kanya. Ang bahay na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Ang negosyo na kanyang itinayo mula sa wala. Lahat ng mga gabi na siya ay late na umuwi para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nanatiling kalmado ang mukha niya. Paminsan-minsan ay tumatango siya, parang seryosong nakikinig. "Paano naman si Sarah?" tanong niya. "Paano natin ipapaliwanag sa anak natin? Sabihin na lang natin na kailangan natin ng oras para sa ating sarili," sagot ni Aling Elena. "Mga matatanda na tayo, minsan nagbabago talaga ang mga bagay." Sa loob ng dibdib ni Mang Roberto, may isang bagay na unti-unting tumitibay, hindi galit, kundi isang malalim na lungkot na may halo ng determinasyon. 28 taon niyang pinaghirapan ang lahat. At sa isang usapan lang, parang madaling iwan at kunin ang karamihan. Nang matapos si Aling Elena magsalita, ngumiti si Mang Roberto ng mahina. "Kailangan ko munang pag-isipan ito ng mabuti," sabi niya. Tumayo si Aling Elena na mukhang masaya. Siguro ay naisip niyang pumayag na siya. Habang naglalakad ito papalabas ng study room, naiwang nakatitig si Mang Roberto sa pinto. Sa kanyang isip, ang plano ay lalong nagiging malinaw. Hindi na ito tungkol sa galit, ito na ay tungkol sa hustisya. Kinabukasan, pagkatapos ng usapan nila, maaga pa lamang ay pumunta na si Mang Roberto sa opisina ni Atencio Ricardo Hernandez. Matagal na nilang magkaibigan. Si Ricardo ay ang abogado niya sa loob ng 15 taon. Nang makaupo sila sa maliit na conference room, huminga ng malalim si Mang Roberto. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang ikinuwento ang nangyari. Mula sa sandaling nakita niya sila sa kusina, hanggang sa 7 araw na kanyang ginugol sa pagkukunwari. Walang galit sa kanyang boses, tanging malinaw na katotohanan lamang. Nakinig ng mabuti si Atencio Hernandez. Paminsan-minsan ay tumatango lamang siya. "Ricardo," sabi ni Mang Roberto nang matapos ang kwento, "hindi ko gusto ang away, ayaw ko ng iskandalo, gusto ko lang ng hustisya. Gagamitin ko ang mismong hinihingi niya para protektahan ang sarili ko."
Ngumiti ng mahina ang abogado. Ano ang plano mo, Roberto? Doon nila sinimulang balangkasin ang lahat. Magtatayo sila ng isang holding company na pinangangalanang Hernandez Holdings. Ililipat nila ang karamihan ng mga investment, ang negosyo at ang iba pang mahahalagang asset sa bagong kumpanyang ito. Kapag humingi siya ng malaking bahagi, paliwanag ni Mang Roberto, bibigyan ko siya ng 70% ng mga liquid assets. Pero ang tunay na halaga ng negosyo at investments ay ililipat ko muna sa holding company at ihahanda natin ang pagbebenta nito sa isang malaking presyo. Milyon-milyong piso ang pinag-uusapan nila. Ang negosyo na kanyang itinayo sa loob ng 3 dekada ay may potensyal na maibenta sa halagang mahigit 200 milyong piso. Tahimik na nakinig si Ate Hernandez. Pagkatapos ay tanong niya, sigurado ka ba talaga, Roberto? Ito ay legal pero maaaring maging masakit. Tumingin si Mang Roberto sa kanyang kaibigan. Sa kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Gusto ko ng patas, Ricardo. Pero hindi siya dapat makinabang sa pagtataksil niya. 28 taon akong naghirap para sa aming pamilya. Ngayon, gusto ko lang protektahan ang natitira sa akin at sa aming anak. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ni Mang Roberto ang isang bagong lakas. Hindi na siya ang taong nasaktan at nawalan ng pag-asa. Siya na ngayon ang taong may kontrol sa sariling kinabukasan. Habang pauwi siya sa kotse, iniisip niya ang mga susunod na araw. Alam niyang malapit na ang panahon ng katotohanan at handa na siyang harapin ito ng may dignidad. Sa isang malinis at seryosong conference room sa opisina ni Attorney Ricardo Hernandez, naganap ang unang opisyal na pulong tungkol sa diborsyo. Nakaupo si Mang Roberto sa isang panig kasama si Attorney Hernandez. Sa kabilang panig naman ay si Aling Elena kasama ang kanyang batang abogado na si Atay Jennifer. Si Aling Elena ay nakaayos ng maayos. Suot niya ang navy blue suit na parang handa sa isang mahalagang negosyo. Gusto naming itong tapusin ng maayos at mapayapa, simula ni Atay Jennifer. Dahil walang minor de edad na anak, ang usapin ay puro tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. Si Aling Elena ay nagmungkahi ng 60-40 split na pabor sa kanya. Mananatili ako sa bahay, hahatiin natin ang savings at investments. Dahil ako ang nag-alaga sa tahanan sa loob ng maraming taon, nararapat lamang na ako ang makatanggap ng mas malaking bahagi. Tahimik na nakinig si Mang Roberto. Paminsan-minsan ay tumatango siya. Ngunit sa kanyang isip, malinaw na nakikita niya ang tunay na layunin. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, huminga siya ng mahinahon at nagsalita ng may kalmadong boses. Pahihintulutan ko si Elena na kunin ang 10% ng lahat ng liquid assets, ang bahay, ang savings accounts at ang investment portfolio. Kapalit nito, ako ang mananatili sa aking negosyo at sa cabin sa probinsya. Biglang lumiwanag ang mukha ni Aling Elena. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. 72%. Ito ay higit pa sa kanyang inasahan. Sa kanyang mga mata ay makikita ang kagalakan na sinusubukang itago. Talaga ba, Roberto? Napakabait mo naman. Sabi niya, ang may ngiti. Ngumiti ng mahina si Mang Roberto. Gusto ko lang tapusin ito ng maayos, walang away, walang drama, para na rin kay Sarah. Sa loob ng 2 oras, tinalakay nila ang mga detalye. Habang si Aling Elena ay mas lalong sumasaya sa bawat punto, si Mang Roberto ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig na determinasyon lamang. Sa kanyang isip, alam niyang ang alok na ito ay parang isang bitag na maayos na inihanda. Bibigyan niya si Elena ng gusto nito. Pero ang tunay na halaga ay nasa ibang lugar na. Nang matapos ang pulong, habang naglalakad palabas, hinawakan ni Aling Elena ang braso niya. Salamat, Roberto, talagang mapagbigay ka. Tumingin si Mang Roberto sa kanyang asawa at ngumiti. Wala iyon. Gusto ko lang na makuha mo ang nararapat sa'yo.
Sa loob ng sasakyan pauwi, naramdaman ni Mang Roberto ang kakaibang kapayapaan. Ang plano ay unti-unting gumagalaw. At sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang kanyang paninindigan. Dumating din ang araw ng pagpirma. Biyernes ng umaga, sa parehong conference room, nakaupo silang lahat sa harap ng mahabang mesa. Si Aling Elena ay naka-cream-colored dress na maganda at elegante. Suot niya rin ang pearl necklace na ibinigay ni Mang Roberto noong ika-20 anibersaryo nila. Mukha siyang masaya at tiwala, parang isang babae na malapit ng manalo sa isang malaking laban. Si Mang Roberto naman ay kalmado tulad ng dati. Walang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Tanging isang banayad ng ngiti lamang ang kanyang ipinapakita. Handa na po ang lahat ng papeles, sabi ni Atiso Ricardo Hernandez. Aling Elena, pipirma kayo dito, dito at dito. Ito ang paglipat ng 70% ng lahat ng liquid assets sa inyong pangalan. Sa bawat pahina na pinipirmahan ni Aling Elena, may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Pirma siya ng pirma na parang hindi na niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Pagkatapos ay lumipat kay Mang Roberto. Hindi lang ang diborsyo ang kanyang pinirmahan. May isa pang importanteng dokumento, ang pagbebenta ng kanyang negosyo sa isang malaking kumpanya. 220 milyong piso ang halaga ng bentahan. Tahimik niyang pinirmahan ng lahat. Walang pag-aatubili. Walang panghihinayang sa kanyang mukha. Nang matapos ang lahat, tumayo si Aling Elena at lumapit kay Mang Roberto. Mahigpit niyang niyakap ito. Salamat Roberto, bulong niya. Salamat sa pagiging patas mo, talagang mapagbigay ka. Hindi ko inasahan na bibigyan mo ako ng ganito kalaki. Niyakap siya ni Mang Roberto ng bahagya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mahina at sinabi ng mahinahon, "Wala iyon, Elena. Gusto ko lang na makuha mo ang nararapat sa iyo." Sa mga salitang iyon, may kakaibang timbang na naramdaman si Aling Elena, pero masyado siyang masaya upang mapansin ito. Para sa kanya, ito na ang simula ng bagong buhay. Para kay Mang Roberto naman, ito ang katapusan ng isang yugto at ang simula ng kanyang tahimik na plano. Nang sila'y maghiwalay sa parking lot, naiwang nakatayo si Mang Roberto at nakatitig sa papalayo na sasakyan ni Aling Elena. Sa kanyang dibdib ay may kapayapaan na matagal nang wala. Tapos na ang papel, tapos na ang pagkukunwari, at malapit na ang katotohanan. Sa unang gabi pagkatapos ng pagpirma, si Mang Roberto ay nasa kabin sa probinsya. Nakaupo siya sa veranda, hawak ang isang baso ng kape habang nakikinig sa tunog ng tubig sa lawa. Tahimik ang paligid. Payapa. Ito na ang unang gabi niya bilang isang lalaking malaya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Aling Elena ang tumatawag. Napatigil siya sandali bago sinagot. "Elena? Roberto? Anong nangyari?" Ang boses niya ay nanginginig. "Pumunta ako sa bangko kanina para i-transfer ang investments. Sabi nila, karamihan ng pera ay nasa holding company na ibinenta mo. Wala na ito sa atin." Huminga ng mahinahon si Mang Roberto. "Elena, lahat ng iyon ay nasa mga papel na pinirmahan mo. Pero, sabi mo 70%, bakit parang wala na akong pera?" Patuloy niya, ang boses ay unti-unting lumalakas. "At ang bahay, may malaking utang pala. Mahigit 4 milyong piso ang babayaran kada buwan. Paano ko ito kakayanin?" Nakinig si Mang Roberto ng tahimik. Sa kanyang isip na alala niya ang lahat ng gabi na siya ay nagtrabaho hanggang madaling araw para maitayo ang kanilang buhay. Ngayon, naririnig niya ang takot sa boses ng dating asawa niya. "Elena," sabi niya ng mahinahon, "lahat ng ginawa ko ay legal. May abogado ka, may oras ka para basahin ang mga papeles, pero pinili mong pirmahan agad dahil akala mo ay mananalo ka." Nagsimulang umiyak si Aling Elena sa kabilang linya. "Roberto, please, tulungan mo ako. Hindi ko kaya ito. Mawawala ang bahay, wala akong mapupuntahan." Sandali siyang natahimik. Ang iyak ni Aling Elena ay parang tumagos sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpatinag.
Elena, sabi niya ng mahina pero matatag, ikaw ang pumili ng landas na ito. Ikaw ang nagdesisyon na iwan ako. At ikaw din ang nagdesisyon na kunin ang karamihan sa mga ari-arian. Ngayon, kailangan mong harapin ang resulta ng mga desisyon mo. Pero, mahal pa rin kita, umiiyak siya. Pwede pa ba nating ayusin ito? Tapos na ang lahat, Elena. Natapos na noong araw na pinili mong magtaksil. Matagal na ang katahimikan na sumunod. Tanging ang hikbi ni Aling Elena ang naririnig. Si Mang Roberto ay nanatiling nakatitig sa lawa sa ilalim ng mga bituin. May lungkot sa kanyang puso, ngunit may kapayapaan din. Nang ibaba niya ang telepono, huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagkukunwari. Nagsisimula na ang katotohanan. Isang gabi, habang si Mang Roberto ay nagbabasa sa kabin, tumawag si Sarah. Ang boses ng anak niya ay puno ng pagkalito at sakit. Dad, ano talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang kayong nagdiborsyo ni Ma'am? Sabi niya, niloko mo raw siya sa pera. Huminga ng malalim si Mang Roberto. Alam niyang hindi na niya maaaring itago pa ang katotohanan. Sarah, anak, mahirap sabihin ito sa'yo. Pero nararapat mong malaman ang buong katotohanan. Sa mahinahon at malambing na boses, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa sandaling nakita niya si Aling Elena at Marco sa kusina hanggang sa mga araw na nagkunwari siya. Walang galit sa kanyang pagkukwento. Tanging katotohanan at pag-aalala sa anak. Natahimik nang matagal si Sarah sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang iyak ng anak. Hindi maaari, Dad. Si Marco, si Mommy? Oo, anak. Nakita ko sila mismo. Pasensya na at kailangan kong sabihin sa iyo ng ganito. Sa mga susunod na araw, nagbago ang lahat. Si Sarah ay humarap kay Marco at sa kanyang ina. Ang mga pag-uusap ay puno ng luha at sakit. Sa huli, nagdesisyon si Sarah na hiwalayan si Marco. Hindi ko kayang manatili sa isang taong nagtaksil sa akin at sa ating pamilya, sabi niya. Samantala, si Aling Elena ay unti-unting nahaharap sa realidad. Hindi niya kayang bayaran ang malalaking utang sa bahay. Sa kalaunan, na-foreclose ang bahay. Napilitan siyang mag-declare ng bankruptcy. Ang dating may bahay na komportable ay naging isang ordinaryong cashier sa isang supermarket sa Quezon City. Si Marco naman ay bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa edad na 32, muli siyang nagsisimula sa wala, puno ng utang at pagsisisi. Isang araw, dumating si Sarah sa kabin, dala ang kanyang mga maleta. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa paulit-ulit na pag-iyak. Mahigpit na niyakap siya ni Mang Roberto. Dito ka muna, anak. Dito tayo magsisimula ulit. Sa unang gabi ni Sarah sa kabin, nakaupo silang magkasama sa veranda, tahimik na nanonood ng papalubog na araw. Bagaman masakit pa rin ang lahat, may maliit na pag-asa na dahan-dahang sumisilay sa kanilang mga puso. Ang sakit ay nanatili, ngunit kasama nito ay ang pagkakataong magsimula ng bagong buhay. 6 na buwan ang lumipas. Sa maliit na kabin sa tabi ng lawa sa probinsya, tahimik at payapa ang buhay ni Mang Roberto at Sarah. Tuwing umaga magkasama silang umiinom ng kape sa veranda habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang dating masakit na alaala ay unti-unting nagiging malabong larawan na hindi na masyadong sumasakit. Si Sarah ay dahan-dahang bumangon muli. Nagsimula siyang mag-freelance bilang graphic designer. Sa maliit na loft ng cabin, ginagawa niya ang kanyang mga proyekto. Araw-araw, nakikita ni Mang Roberto ang anak na unti-unting nakakabalik sa dati niyang sigla. Mula sa babaeng puno ng luha, siya ay naging isang malakas at determinado na dalaga. Isang hapon, tumawag si Aling Elena. Ang boses niya ay iba na, mas mahina, mas kalmado, at puno ng pagsisisi. Rob, hindi hinihinging balikan mo ako. Gusto ko lang humingi ng tawad. Totoong tawad, sabi niya. Pasensya na sa lahat. Sa sakit na dinala ko sa iyo at lalong-lalo na kay Sarah. Naging makasarili ako.
Nawala ako sa tamang landas. Nakinig si Mang Roberto ng tahimik. May bahagyang kirot pa rin sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang dating matinding sakit. Tinatanggap ko ang iyong tawad, Elena, sagot niya ng mahinahon. Pero ang nakaraan ay hindi na maibabalik. Ang mahalaga ngayon ay matuto tayong lahat mula sa nangyari. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagpatawad ng buo upang balikan ang nakaraan. Sa halip, pinili niyang bitawan ang galit upang maging malaya. Sa kabin, natagpuan ni Mang Roberto ang tunay na kapayapaan. Sa edad na 63, natutunan niyang muli kung ano ang tunay na kaligayahan. Hindi ito ang malaking bahay sa Maynila. Hindi ito ang pera o ang dating buhay. Ito ay ang simpleng umaga kasama ang anak, ang sariwang hangin ng probinsya at ang katahimikang kanyang pinili. Isang umaga, habang sila ni Sarah ay nagkakape sa veranda, tanong ng anak, "Dad, masaya ka ba talaga ngayon?" Ngumiti si Mang Roberto habang nakatingin sa pagsikat ng araw na nagbibigay ng ginto sa lawa. "Oo, anak. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, tunay akong masaya. Natuto akong mabuhay para sa sarili ko at para sa mga taong tunay na mahalaga." Ang hangin ay banayad na humahaplos, ang lawa ay kalmado, at sa dibdib ni Mang Roberto sa wakas ay mayroong tunay na kapayapaan. Ang buhay ay hindi laging madali. Minsan kailangan nating mawalan ng marami upang matagpuan ang tunay na mahalaga.